Magandang araw ulit sa inyo. Nawa, nasa mabuting kalagayan ka lahat. Nasa part 8 na tayo ngayon. Part 8. So, sa ating episode, may kaugnayan doon sa pangako ng Diyos sa Apocalypse 21:4. Sabi doon ay papahirin niya ang luha sa mga mata, mawawala na ang kamatayan, pagdadalamhati, pag-iyak, kirot, at ang iba pang ang dating bagay ay lumipas na. Gusto doon tayo nag-concentrate doon sa anong nakaraan sa 7, sa pagdadalamhati. Oo, napakahirap kapag namatayan ka ng mahal sa buhay. Talagang hirap noon. So, appreciated natin yung pangako ng Diyos na alisin niya pagdalamhati dahil sa bubuhay niya muli yung mahal natin sa buhay. Muli pa natin sila makapiling, mayakap, at dito mismo sa lupa. No? Kapag ito'y paradise na. Ayan. So, tinalakay ko yun doon. Ngayon sa part 8, may mga bagay din na nagdudulot ng pagdadalamhati. Pag-iyak. No? Ano ito? Well, nakakalungkot man. Sa iba't ibang panig ng mundo, nakikita natin ang hirap, pagdadalamhati, pag-iyak ng mga tao, dala ng masamang kalagayan ng panahon. May napanood ako na nag-flash flood sa India. Talagang pati building bunot, no? Bumaba ang mabilis na pagbaba ng tubig mula sa bundok, tapos nung wash out, ang building na napagkalaki-laki ay natumbak. Grabe yun. So, marahil napanood nyo rin yun, di ba? At kahindik-hindik yun. At iba pa, hindi lamang, wag na tayong lumayo kahit dito sa atin, no? Sa panahon ng Yolanda, ng Undoy, talaga namang grabe. At marami ang nagdadalamhati dahil nawalan sila ng mahal sa buhay doon. Maraming umiiyak dala ng epekto, naranasan ang epekto ng masamang panahon. Sobrang dami ng ulan, kaya bumabaha, no? At hindi lamang yan, epekto ng lindol, ang iba pa, marami pang kalamidad na nanalanta sa tao. Well, gaya na binanggit ko sa Isaiah 63:9, nakikita ng Diyos ito, kaya nga naghihirap din siya. Ramdam niya ang naramdaman natin. Bakit? Kasi hindi naman siya talaga may gawa noon. Pinahintulutan niya lang ito sa ilalim ng pamamahala ng tao. Kasi kung siya ang mamamahala, madali lang man niya itigil ang hiklat ng hindi ba? So pinahintulutan niya lang ang mga ito. Hindi niya kagagawan, ha. Huwag niyong sisihin ang Diyos. Mali yun kapag sinisisi natin ang Diyos. Dahil hindi naman ang Diyos nagpuputol ng puno. Hindi naman siya ang naghukay dun sa bundok at kukuha ng pagmimina kaya nagpa-flash flood. Hindi naman siya nag-cause ng disbalancing klima. Sobrang lamig sa kabila, sobrang init naman sa kabila. At kapag umulan man, sobra-sobra din, no? Kaya nga sabi nila, nagkaroon ng climate change. At yan na, gaya na sinabi ng scientifico, kagagawa ng tao. Hindi ito kagagawa ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga tao. 63:9 ng Isaias. Nasasaktan siya eh. So, ano ang gagawin ng Diyos sa mga ito? Muli, gusto niya tayong makitang maligaya, payapa, panatag, at masaya, maginhawa. Gusto niya, panatag tayo, payapa tayo. Pero kapag may mga kalamidad, di tayo panatag, di tayo payapa. Talaga nakakatakot yun. Pero tinitiyak yan ng Diyos na sa ilalim ng pamamahala ng kanyang anak, muli, yan ang dahilan kung bakit pinahihiling niya na dumating nawa ang kaharian mo, mangyari nawa ang kalooban mo paano sa langit, dito rin sa lupa. Yung kaharian na yun ay gobyerno ng Diyos yun. At ang namamahala doon ay ang ating Panginoon Jesus.
nasabi ko na yan, pero inulit ko lang. Sa ilalim ng pamamahala niya, ipinakikita ng Diyos kung ano ang magiging kalagayan sa buong mundo. Paano niya patitigilin ang kalamidad at yung pagdadalamati, pag-iyak na dala ng epekto ng mga kalamidad na dumarating sa tao. Kaya sa ngayon, sa labas ngayon, bumaba. Doon sa Kalaw, di na madaanan. Sa UN, lalo na. No? Sa ngayon, ha? Kasalukuyan ako nag-video ngayon. Araw na ito. Ano bang araw ngayon? Tingnan ko man kung anong araw. August 22, 2025. O kasalukuyan ngayon ay bumabaha. Pati City Hall, pinasok na. City Hall ng Maynila, pinasok na ng baha. So nakita natin yan. Kahit anong trilyon na, bilyon na ilalagay pa sa flood control, parang ang hirap talaga sugpuin. Pero ang Diyos, may ipinasulat siya. Basahin natin ang sa Marcos, chapter 4, verse 34, at tingnan muna natin. 4:37. 4:37 Marcos. Magandang ulat ito, pinasulat ito ng Diyos. Ulit, bakit niya pinasulat? Nais kong patibayin kayo sa salitang pinasulat ni sinulat ni Apostol Pablo sa 15:4 ng Roma. Sabi diyan, 'di ba? Lahat ng bagay na pinasulat noon, kaya mayroon na tayong Biblia mula Genesis hanggang Apocalypse, pinasulat ng Diyos 'yan. Sa anong dahilan? Para matuto tayo. Tayo matuto. Anong matutuhan natin tungkol sa paksang iyan? Paano lulutasin ng Diyos ang pag-iyak, pagdadalamhati ng mga tao? Dala ng epekto ng mga kalamidad. Iba't ibang kalamidad na sumalanta sa mga tao. Ito, maganda. Nakaka-relax sa puso at ito ay nakagaginhawa. Gusto ng Diyos madama natin na mayroong ganyan. Gagawin siya. Ano yon? Marcos 4:37. Tingnan natin kalagayan ni Jesus. Ang setting dito sa Jesus, tapos na siyang nangangaral, medyo pagod na, kaya sumakay siya sa bangka at lumipat sa kabila, no? Kasi tapos na siya nangaral eh. Tumawid siya sa kabilang bayo. Kaya sa 37, biglang nagkaroon ng malakas na buhawi habang sila ay nandoon sa lawa ng Galilea. Nagkaroon ng malakas na buhawi, paulit-ulit na hinahampas ng mga alon ang bangka. Kaya halos lumubog na ito. Ganon ang paglalarawan sa kalagayan ng kung saan si Jesus ay nandun sa bangka kasama ang kanyang mga apostol. After na sila mangaral. Halos lumubog na. Dahil buhawi ba naman eh. Malakas na buhawi ba naman eh. Malalaki talagang alon yan. At paulit-ulit na hinahampas yung bangka nila. Pero sa 38 tingnan natin. Pero nasa bandang likuran ng bangka sa Jesus at natutulog sa unan. Siyempre napagod din ang ating Panginoon. Kaya siya perfect. Napapagod din. No? Sa bumaghapong pangangaral. Kaya nakita ng husay talaga ni Jesus. No? Mahal ng mga tao. Kaya naglaan siya ng panahon, sakripisyo para mangaral. Pero pagod na, nakatulog doon sa bangka. Hindi niya namalayan na mayroon ng malakas na buhawi at palubog na yung bangka. Ituloy natin. Ano nangyari? Kaya ginising nila siya at sinabi sa kanya, Guro, baliwala na lang ba sa iyo na mamamatay na tayo? Maramdaman mo naman talagang takot kung kayo kaya nandoon ngayon sa panahong yun, sa bangka. Kasama natin pa na Jesus, check yun. Nung manginginig sa takot. Kita mo yung laki-laking mga olon at hinahampas yung bangka. At halos lumubog na ito, kitang-kita ang tubig papasok na. Grabe gustong salok ng mga ibang apostol para ilabas yung tubig na dagat na pumasok. Ano? O grabe, ito ang damdamin nila dito. Talaga namang alala. Kaya, Guro, baliwala lang ba sa'yo na mamamatay na tayo? Ganyan ang pag-alaala. Sa 39, kaya bumangon siya at sinaway ang hangin at sinabi sa lawa. Ulat ng Biblia, 39. Sabi ni Jesus,
tigil, tumahimik ka. At tumigil ang hangin at biglang naging kalmado ang paligid. Isipin mo lang yan. Ano doon? Sabi niya, nung pinatitigil ni Jesus, tumahimik ka, sinabihan niya yung lawa, tumigil ang hangin at biglang kalmado ang paligid. Anong ipinakikita nito? Si Jesus ay binigyan ng kapangyarihan ng kanyang ama, makalangit ama, ang atin din ng makalangit ama, siyempre pa. No? Sinabi niya, ama namin, nasa langit ka eh. Tinuruan niya tayo. Kaya ama din natin yun, spiritual. Binigyan siya ng kapangyarihan para ipakita na sa ilalim ng pamamahala ng kanyang anak, o yung ipinagkakaloob na kapangyarihan ito ay ikakapit din ni Jesus sa buong mundo. No? Kaya yung ulat na yan ay nagpapakita kung ano ang gagawin ng Diyos sa inaharap. Kaya kung sa ngayon ay maraming mga pag-alala, dala ng mga kalamidad, sobrang ulan, sobrang pagbaha, ang dami talaga, grabe. No? Grabing ulan. So ngayon, umuulan sa labas ng tuloy-tuloy. At hindi maganda pag maraming ulan. Hindi naman sa ayaw natin ang ulan. Hindi ba totoo naman din yun? Hindi natin sa ayaw natin sa ulan. Gusto natin din ang ulan, pero huwag naman dami. Gusto natin yung ulan, katamtaman lang. Oo. Gusto natin na yung nakakadilig lang. So, isipin mo lang yan. No? Dahil sa kapangyarihan binigay ng makalangit na Ama ni Jesus, na ang personal niyang pangalan, pinasulat ng 7,000 times, kaya na nabanggit ko na, pinahintulutan niyang masulat yan sa kanyang salitang Biblia. Sa ibang translation, gumagamit ng Yahweh. Pero maraming mga Biblia ang gumamit ng pangalang Jehovah mula pa noong 15th, 16th century. Kaya ang saling ginagamit ko ngayon, gumagamit ng pangalang Jehovah. Dahil yun ang ginamit ng maraming Biblia. Pinasulat ng Diyos yan 7,000 times. Kaya pangalan niya, Jehovah. Mahal niya si Jesus, mahal niya tayo ni Jehovah. Napakasakit sa kanya ang makita ang kalagayan natin at kalagayan din ng anak niya at lakong huli. Pero dito, sa kalagayan ito, binigyan niya ng kapangyarihan si Jesus para ipakita na kapag ang kanyang itinalagang hari, si Jesus, kapag siya namamahala, mawawala na ang lahat ng kalamidad. Kayang kontrolin ni Jesus ang klima o panahon. Kayang kontrolin. Kaya kung sobrang init ngayon, guni-gunihin ng isang kalagayan sa harap. Hindi sobrang init, hindi sobrang lamig. Di ba? Ganyan naman sa paradise eh. Kaya naada natin iba, katunayan. Hubad nga sila eh. Hindi naman nalalamigan. Di ba totoo yun? Kasi si Jesus naiinitan eh. Ibig sabihin, perfect na initan din. No? Nauhaw, nagugutom, nalalamigan. Ihubad sila noon. Ibig sabihin no, maganda ang klima. Maganda naman talaga ang klima dati. Balanse pa kasi ang ecosystem. Wala pang nagpuputol ng puno. Wala pang nagsasalaula ng ating kalikasan at ang ating itaas. No? Marami ng suspended carbon dioxide dahil sa mga usok. Dahil doon, na-trap yung init ng galing sa sun, sa halip ma-bounce back, dami ng carbon dioxide, kaya umiinit. Kaya sa may parting lugar, sobrang init naman. No? At sa sobrang, ano naman dito, sa kabila naman, sobrang ulan naman. No? Hindi talaga balansin na ngayon. Climate change ang tawag nila dyan. Pero sa ulat nito, ano ipinakikita? Sa hinaharap, aalisin ng Diyos, sa gitan ng ating Panginoon, binigyan niya ang kapangyarihan nito na makontrol ang kalikasan, magkakaroon ng napakagandang kalikasan na wala nang kinatatakutang mga kalamidad. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pamanood. Pinipost ko din ito sa Facebook at pinipost ko rin ito sa YouTube para sa mga iba pa na gustong na hindi mahilig sa Facebook o dito sa YouTube makapanood din. Para sa gayon ay malalaman nyo ang mensahe ng Diyos na may napakagandang, napakalapit na
na napakaganda, napakapayapang mundo sa ilalim ng pamamahala ng kanyang anak. Muli, maraming salamat sa inyo. Pinahalagahan ko ang inyong pagsusubaybay. Magandang araw mo.